Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yung sumunod na taktika ni Satanas upang iligaw ang mga tao at tadarruju fil idlal. Ang dahan-dahan niya na pagliligaw sa mga tao. Kasi nga nakita na natin yung nangyari doon kay Barsisa, kung paanong, tagal doon yung kwento na yun. Kung sabihin natin sa bawat yugto ng kwento na yun, isang buwan o ilang buwan ang lumipas, may isang taon, mahigit isang taon nangyari yung dahan-dahan siyang inililigaw ni Satanas. Nga may kinalaman din tong bahagi na ito doon. Yung nga sinabi ni Sheikh Rahimahullah, wa minal qissatis sabika, na'lamu usluban min asalibi syaitan fil idlal. Mula doon sa nakalipas na kwento ay nalaman natin ang teknik sa mga teknik, isa sa teknik ng mga teknik ni Satanas. So isang teknik lang 'yan, paano pag pinag-aralan talaga natin lahat, napakarami ng mga kaparaanan ni Satanas fil idlal sa pagliligaw. Wa huwa an yasira bil insani khutwatan khatwa. Na siya ay kumikilos sa mga tao ng kumbaga hakbang-hakbang lang. Malilit na hakbang hanggang sa ito ay naiipon at lumalaki. La yakillu wa la yamil. Na si Satanas sa kanyang pagliligaw sa mga tao, hindi siya naiinip at hindi siya nayayamot. Pinakamatyaga si Satanas pagdating sa pagliligaw sa tao. Kullama rawadahu ala maksiyatin si Satanas tuwinang inililigaw niya ang tao o inaakit niya ang tao patungo sa anumang pagsuway kay Allah, kadahu ila maksiyatin akbaru minha. Kumbaga, bawat pagkakataon na magtatagumpay si Satanas na mailigaw ang tao, meron nang nakaredy si Satanas na mas malaking kasalanan na ipapagawa niya sa iyo. Planado na yun. Hanggang sa ang dulo ng lahat ng mga pagsuway na ito, kufur o shirk. Siyempre, kung di ka man niya maililigaw, mangyayari din yung mga naunang mga nabanggit. Dudulutin niya, natatamarin ka sa pagsamba. O dudulutin niya, natitingnan niya yung ugali mo. Kung ikaw ay mapagmalabis sa relihiyon, dudulutin niya na magmalabis ka sa relihiyon. At kung ikaw ay tamad, lalo niyang gagawin kang tamad. Kung basta kilala niya yung tao kung ano yung kahinaan ng tao, yun ang sasamantalahin niya. O yung tao, nakita niya yung kahinaan ng tao, babae. O gagamit siya ng babae para mailigaw ka. Nakita ni Satanas, kahinaan mo, cellphone. O gagamit siya ng cellphone para mailigaw ka. Lahat ng kinahumalingan ng tao, gagamitin ni Satanas laban sa tao na yun. Pera, lahat. Hatta yusilahu ila al-maksiyatil kubra. Kaya nga hanggang sa makarating na yung tao, madala niya yung tao sa pinakamalaking maksiya. At syempre pinakamalaking maksiya nga ang shirk at ang kufur. Fa yubikuhu wa yuhlikuhu. Na sa pamagitan nito ay mawawasak ni Satanas ang tao na yon. Syempre sa pahintulot ni Allah. Yung muli sa qadar, sa bago pa man tayo nilikha ni Allah, nakita na ni Allah na yung tao na yon ay ililigaw ni Satanas. Nakita ni Allah, nakarapat dapat nga yung tao na yun sa pagkaligaw, pinabayaan siya ni Allah. Pinabayaan siya ni Allah. Ganun natin iniunawa ang qadar. Ganun natin iniunawa ang qadar. Sa sobrang perpekto ng kaalaman ni Allah, doon pa lang sa kaalaman niya, nakita na niya kung ano mangyayari. Nakita na niya ang magiging resulta ng mga mangyayari at nakita na niya ang mga mangyayari o nakita na niya ang mga hindi mangyayari kung halimbawang mangyayari ito. May bagay na hindi niya dudulutin na mangyari pero alam niya kung anong resulta nun. Alam niya kung anong resulta nun sa pagiging perpekto ng kanyang kaalaman. Kaya sa kaalaman pa lang ni Allah, umiral na doon ang ating free will. Kaya dito ngayon nandito tayo ngayon, umiiral tayo, tinutupad na lamang natin at nararanasan na lang natin kung ano ang itinakda na ni Allah. Pero ultimately, tayo ang may kagagawan sa anumang kinasadlakan natin. Sa pahintulot lang ni Allah. Wa tilka sunnatillahi
fi ibadihi. At ito ang kaparaanan ni Allah sa kanyang mga nilikha. Annahum idha zagu sallata alayhimus syaitan. Na kapag nakita niya na ang kanyang alipin ay naliligaw, dudulutin ni Allah na si Satanas ay makakalapit sa kanya. O magkakaroon ng kapangyarihan, impluensya sa kanya. Kumbaga pahintulutan na niya na maligaw ang tao. Kaya nga, sino mang iligaw ni Allah, wala na makakapaggabay sa kanya. At sino mang kanyang gabayan, wala na makapagliligaw sa kanya. Kaya nga palagi ang tao ay marapat na humihingi ng gabay ni Allah, nagpapakupkop kay Allah laban sa Satanas at gumagawa ng lahat ng paraan upang mapatatag ang kanyang paniniwala, pananampalataya. Hindi pwedeng magmamalinis siya o mag-aakala siya na mataas ng kanyang pananampalataya. Hindi pwede. Ngayon nga, sinabi ni Allah, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Nang sila ay naligaw, yung tinutukoy dito yung mga Hudyo. Pero ito ay totoo rin sa lahat ng mga tao. Nang sila ay naligaw, ay iniligaw pa ni Allah lalo ang kanilang mga puso. So nababanggit ito doon sa Surah As-Saf, verse 5. Sa sumunod, insa'uhu al-abda, insa'uhu al-abda ma fihi khayrahu wa salahuhu. Dinudulot ni Satanas na makalimutan ng tao ang anumang bagay na mabuti para sa kanya. Dinudulot ni Satanas na makalimutan ng tao ang anumang bagay na makabuti sa kanya. Kumbaga, tinatabingan ni Satanas yung mga pananaw natin na sa halip na nakikita natin kung ano yung mabuti para sa atin, bubulungan tayo ni Satanas na mas mabuti yung isang bagay na actually mas masama talaga para sa atin. Gusto natin mag-aral, isasabihin ni Satanas, wag ka na mag-aral, magbantay ka ng bata. Magbantay ka ng bata, maglaba. Ay pa madalas na, palusot ni Manong, pag umaalis siya rito, hindi. Sasabihin ni Satanas sa kanya, wag ka na dumalo dyan, piyaparinggan ka lang dyan eh. Piyaparinggan ka lang ng gago yan eh. Wag ka na makinig dyan sa lecture. Doon ka na lang sa taas. So maraming paraan. Sinampol ko lang si Manong. Pero posibleng nangyayari yun. Yung nga na merong mabuti para sa iyo. Kahit ikaw alam mo eh. Kahit ikaw alam mo. Pero yun nga, dinulot ni Satanas na magmumukhang mabuti ang masama. At makakalimutan mo kung ano yung mabuti para sa iyo. Umaga maliligaw ka talaga. Maliligaw ka. At yun nga, ito yung dito natin makikita yung kahalagahan nga ng disiplina. Yung istikama. Kapag disiplinado ka, gusto mo talaga ng matuwid na landas, kahit anong tukso yung lilitaw sa harapan mo. Kung gusto mo yung kabutihan na yun, ituloy mo yung kabutihan. At hindi ka maililigaw ng anuman. Diba, gusto mo magdaawa. Tapos si Satanas, binubulungan ka ni Satanas. Huwag ka na magdaawa, wala namang pagsikat dyan eh. Huwag ka na magdaawa, wala namang pera dyan. Ngayon, ang daming nagdaawa. Tapos kalaunan, nawawala bigla. Pansinin nyo. Ang daming nagsimula magdaawa. Napapansin ko yun lalo na sa nung nagkaroon na ng Facebook. Ang daming mga brother, diba, bagong shahada. Ang sisigasig noon, mga unang buwan, unang taon, as bigla-bigla ka na lang magugulat, wala na sila sa daawa. Nawala na sila sa daawa, nawala na sila sa sirkulasyon. Yung iba nagpalaki na lang ng katawan, yung iba nagnegosyo na lang, wala ka nang nabalitaan sa kanya. Hindi naman sinasabi na porke hindi mo nababalitaan sa Facebook na nagdadawa, hindi nagdadawa. Pero makikita mo talaga na nagbabago sila. Nagahit na ng balbas, o makikita mo may negosyong haram, yung mga pinagpo-post puro haram na, samantalang noong umpisa, akala mo kung sino. Hindi ko naman pinipintasan yung ginagawa nila nung una, pero kumbaga, may mataas kang pagkilala sa ginagawa nila. Mashallah, merong bagong tao, bago pa lang sa Islam, masigasig sa da'wa. Tapos bigla-bigla nawawala. So mga ganong paraan na inililigaw ni Satanas yung mga tao. Wa min dalika ma fa'alahu bi Adam. At ganun nga ang ginawa niya rin kay Adan. Si Adan alam niya anong gagawin niya sa paraiso. Alam niya. Pero yun nga, dinulot ni Satanas na makalimot si Adan. Famazala yuwaswisu lahu hatta ansahu ma amarahu bihi rabbah.
Nanatili si Satanas na bumubulong kay Adan hanggang sa dinulot ni Satanas na makalimutan ni Adan ang inutos sa kanya ng kanyang Panginoon. At sinabi ni Allah surah Taha, "Walaqad ahidna ila Adama min qabli fanasiya walam najid lahu azma." Na si Allah daw, siya ay nakipagkasunduan kay Adan noon. Siya ay nakipagkasunduan kay Adan noon. Mali pala. Hindi pala min qabli, min qablu. Ito sinasabi ko noon pa, yung min qablu, hindi porke merong min sa umpisa, merong magiging kasra yung susunod. Min qablu pala talaga. Kaya pala nagdududa ako kanina. Ito kasi walang haraka ito meron eh. Walaqad ahidna ila Adama min qablu. Nakipagkasunduan kami kay Adan noon. Noon, fanasiya, walam najid lahu azma. At siya ay nakalimot at hindi kami nakakita sa kanya ng paninindigan. So si Adan ay nakalimot. Dinulat siya ni Satanas na makalimot sa utos ni Allah. Gayun din, wakala sahibu Musa li Musa, sinabi ng kasama ni Musa kay Musa alayhis salam, tinutukoy dito si Yusha bin Nun sa Suratul Kahf, fa inni nasitul huta wama ansanihi illa syaitanu an adhkurahu. Tunay na nakalimutan ko yung isda at walang nagdulot na makalimutan ko ito liban na lamang kay Satanas. Walang nagdulot na makalimutan ko ito liban na lamang kay Satanas na nagdulot sa akin na hindi ko ito maalala o hindi ko ito mabanggit. Kasi yung palatandaan nila, di ba hinahanap nila si Khidir? Yung palatandaan nila, kapag nawala ng isda na dala-dala nila, nandun na sila, malapit na sila kay Khidir. So yung isda, hindi lang ito actually basta-bastang nahulog na nawala. Yung isda, nalaglag sa lupa. Tapos yung isda, kumbaga lumangoy sa lupa, papunta sa dagat. Nakita yun ni Yusha bin Nun. So ibig sabihin, imposible na yung kumbaga hindi niya lang namalayan. Hindi niya, namalayan niya, nakita niya, nasaksihan pa niya na kakaiba yung ginawa ng isda. Pero hindi niya binanggit kay Musa alayhis salam. At hindi niya rin naalala na banggitin kay Musa alayhis salam. At yung sabi ni Yusha bin Nun, walang nagdulot nito na makalimutan ko liban na lamang kay Satanas. So ganito yung ginagawa ni Satanas. Dinudulot niya na makalimot ang tao at sa mga bagay-bagay na makakalimutan ng tao, primarily pinapalimot ni Satanas sa atin yung magdudulot sa atin ng mabuti. Pagsunod kay Allah, pananampalataya kay Allah, sala, sadaka, pagmamalasakit sa kapwa. Kasi meron siyang ipinapalit na bagay na mas pagtutuunan natin ng pansin. So hindi ito kumbaga, yung si Satanas, minsan kasi hindi natin nauunawaan masyado yung kapangyarihan. May kapangyarihan talaga si Satanas. Dinulot ito ni Allah na maging kapangyarihan niya. Na si Satanas hindi siya lilitaw sa atin na magpapakita sa anyo niya. Sasabihin niya sa atin, suwayin natin siya. Si Satanas, unang-una siyang nangungusap sa ating mga puso. At ang kinakalabit niya sa ating mga puso, yung ating mga pagnanasa. At yun yung kumbaga sa pamagitan ng dunya tayo, sinasalakay. Kaya ngayon tao, yung Muslim na mas nangingibabaw ang kanyang pagnanasa kaysa sa kanyang pananampalataya, yun ang mas nakokontrol ni Satanas. Yung pagnanasa mo sa babae, pagnanasa mo sa pera, pagnanasa mo sa cellphone, pagnanasa mo sa kung ano-ano, doon ka titirahin ni Satanas Doon ka niya titirahin. Yun nga, wanahallahu rasulahu an yajlisa huwa awahidun min ashabihi fil majalis allati tustahza'a fiha bi ayatillah. Yustahza'a fiha bi ayatillah. Na dahil din dito si Allah, dinulot niya o iniutos niya, ipinagbawal ni Allah sa kanyang propeta at sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mauupo sila sa anumang pagtitipon na hinahamak dito ang mga ayah
ni Allah. Bawal, haram. Kahit sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, meron tayong mga kasama, Muslim o hindi Muslim, pinagtatawanan nila yung Islam, ginagawa nilang katatawanan ng Islam. Kung wala tayong kakayanan, nasawayin sila, umalis na lang tayo. Umalis na lang tayo. Kasi kung halimbawa niyan, sasawayin natin sila, di ba? Mabubugbog pa tayo, ang dami-dami nila eh. Umalis na lang tayo kaysa nandun pa tayo na sumasaksi sa kanilang mga ginagawa. O mas malala, nakikitawa pa tayo sa biro nila. Nakikitawa pa tayo sa biro nila. Kasi nga yung nakwento ko na sa inyo nung nakaraan. So doon sa Saudi, yung minsan may mga biro-biroan eh. Yung mga Muslim, pinagtatawanan nila yung mga Indiano. Kumaga nilalait nila yung mga Indiano. Samantalang Muslim naman yun. Muslim naman yun. Pero puring-puri nila yung kapwa nila Pilipino, kahit kuffar, puring-puri nila. Hindi natin pwedeng hamakin yung kapwa natin Muslim porque may ayaw tayo sa ugali nila, tas puri naman tayo ng puri sa kuffar. So dapat magiging makatarungan tayo sa ating pakikitungo. Yung naging sample nga doon eh. Yung nakwento sa akin minsan. Magkakasama yung mga Pilipino, may magkakasamang Muslim tsaka hindi Muslim. O, may napadaan na mga Indiano. Naka-ihram sila eh, mag-o-omrah. Tumawa yung mga kuffar, sabi ng mga kuffar, yan naman yung mga mababaho, walang brief kung ano nung sinasabi. Yung gagong Muslim din na Pilipino, nakikitawa din doon sinasabi ng kuffar. May problema, may sakit sa utak yun at sakit sa puso. Hindi dapat ganoon. Hindi dapat ganoon. So hindi tayo dapat na nauupo sa kung saan man nilalait o hinahamak ang mga tanda ni Allah o namang bagay na may kinalaman sa Islam. Kahit ang mga Muslim, kung hinahamak, nilalait doon, huwag tayo makikisama o makikiupo doon. Walakin isyaitanu kad yunsil insana amra rabbihi. Subalit maaaring si Satanas dudulutin niya na makalimutan ng taong utos ng kanyang Panginoon. Fayujalisu haula'il mustahziin, at mauupo siyang kasama ng mga nangahamak sa relihiyon. Na nga sinabi ni Allah, wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Kapag nakita mo yung mga nangahamak sa aming mga tanda, lumayo ka sa kanila hanggang sa bumaling sila sa iba pang mga pag-uusapan. At yun nga, nalalaman ni Allah na maaring makakalimot ang tao. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dhikri o ba'da dhikra. Fala taqud ba'da dhikra ma'al qaumidh zalimin. At kung dudulutin man ni Satanas na makalimot ka, kapag naalala mo, huwag kang uupo kasama sila. Huwag kang uupo kasama ang mga makasalanan. Huwag kang uupo kasama ang mga makasalanan. At meron pang isang tinukoy si Allah na pagkakataon na nakalimot ang mga mananampalataya sa kung anumang mabuti sa kanila na ito'y dinulot ni Satanas na makalimutan nila. Wa talaba nabiyullahi Yusuf ila sijin alladhi dhanna bi annahu sayanju minal katli. So si Allah subhanahu wa ta'ala, di ba nababanggit niya yung kwento ni Yusuf alayhis salam sa Quran, nakatulad ng pagkakabanggit doon sa Bible. So doon sa kulungan, meron siya nakasabay na dalawa. At meron silang panaginip na in-interpret ni Yusuf alayhis salam. Yung isa sa kanila bibitayin at yung isa makakalaya. So humingi ng tulong si Yusuf alayhis salam doon sa inaakala niya na makakalaya. Para tulungan siya na makalaya, na kumbaga iaapela yung kanyang kaso. Wa yaudu li khidmatil maliki an yadhkurahu inda malikihi. Din nga, alam niya na yung tao na yun ay nagtatrabaho sa hari. Kaya gusto niya sana ay mabanggit nung tao na yun ang kaso ni Yusuf alayhis salam para makapag-apela sila. Pero nangyari, fa'ansa syaitanu hadal insana
an yadkura li malikihi nabiyallahi Yusuf. Pero dinulit ni Satanas na makalimutan ng tao na ito na mabanggit si Yusuf alayhi salam sa kanilang hari. Famakatha Yusuf fi sijni bid'a sinin, at nanatili si Yusuf ng ilan pang mga taon doon sa kulungan. Kasi nakalimutan siya nung tao na iyon na inaasahan niya sana natutulong sa kanya. So yung doon sa surah to Yusuf, وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ. So sinabi ni Yusuf alayhi salam doon sa inakala niya na lalaya o iniisip niya, inaasahan niya na lalaya, doon sa dalawa na naging kasama niya, banggitin mo ako sa iyong Panginoon. Banggitin mo ako sa iyong amo. Fa'ansahu syaitan. Pero dinulot ni Satanas na siya ay makalimot. Fa'ansahu syaitanu dhikra rabbihi. Dinulot ni Satanas na makalimutan niya na mabanggit ito sa kanyang amo. Falabitha fi sijni bid'a sinin. Dahil dito si Yusuf alayhi salam ay nanatili pa ng ilang taon doon sa kulungan. So gayon din, wa idha tamakkana syaitanu minal insani tamakkunan kulliyan fa innahu yunsihillahu bil kulliyati. At yun nga si Satanas, kapag nagkaroon na siya ng kompletong kontrol sa tao, dudulutin naman niya na makalimutan na nga rin ng tao na ito si Satanas. Si Allah. Dudulutin ni Satanas na makalimutan ng tao na ito si Allah. At ito na yung pagkaligaw. So maaring ito ay hayagan na kufur at shirk. Pero maaring ang naliligaw na itong tao na ito, ligaw siya, di ba? Pero inakala niya nasa Islam pa rin siya. May taong ganun eh. Ligaw siya, malinaw, pero siya ay naniniwala pa rin na siya ay Muslim. Naniniwala pa rin na siya ay Muslim. Yung nga doon sa aya, istahwada alayhim syaitanu fa'ansahum dhikrallah. At si Satanas ay nangibabaw sa kanila at dinulot ni Satanas na makalimutan nila si Allah. So nababanggit ito doon sa Suratul Mujadala verse 19. Ulaika hizbus syaitan, sila ang mga kasama ni Satanas, ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Tunay na ang mga kasama ni Satanas, sila ang mga nalugi, sila ang mga talunan. At ang mga tao na ito na tinutukoy na nakalimot kay Allah bilang resulta ng pagpapalimot sa kanila ni Satanas. So dito na, haulai humul munafikun. Sila mga munafik. Kama dallat alayhi al-ayatu sabika li hadhihi al-aya. Katulad ng, kumbaga, kinalaman ng naunang nabanggit natin na aya, itong Suratul Mujadila verse 19. So merong sumunod na aya. Nandun naman ito sa Suratul Kahf verse 24. Wadkur rabbaka idha nasita. Alalahanin mo ang iyong Panginoon kapag ikaw ay nakakalimot. So maaaring makakalimot ang tao dulot ng pakana ni Satanas. Pero habang may pagkakataon, inshallah, ay alalahanin natin si Allah. Alalahanin natin ang gumawa ng mabuti. Nang sa gayon, hindi tuluyan na magkakaroon ng kapangyarihan si Satanas sa atin, inshallah. Kasi kapag yung tao, hinayaan na lang niya na sinasanay niya yung sarili niya na nasa kontrol ni Satanas, kumbaga na kinokontrol ng kanyang pagnanasa, ang kanyang mga desisyon, ayun na nga, mapapangibabawan na siya ni Satanas at dahil dito, dudulutin na rin ni Allah na siya ay maligaw. Kasi karapat-dapat na siya na maligaw hanggang sa siya ay mamatay ng hindi Muslim o mamatay ng kafir, waliyadu billah. Sa kabila ng maaring sinimulan niya yung kanyang buhay bilang mananampalataya o maaring nag-aakala siya hanggang sa bandang huli na siya ay mananampalataya pa rin pero siya pala sa katotohanan ay naligaw na waliyadu billah. So ito yung talakayin natin. Sa sumunod na usapin, wa min wasailihi an yukhawwiful mu'minina min jundihi wa awliyaihi. Dinudulot ni Satanas na matakot ang mga mananampalataya sa kanyang mga kakampi, sa kanyang mga kampon. Actually, natalakay na natin ito sa akida, na si Satanas, tinatakot niya ang mga mananampalataya sa pamagitan ng kanyang mga kampon. Pero mainam na matalakay din natin uli ito ngayon,
inshallah, kasi mainam na ito nga. Nababanggit na dito lahat ng mga paraan ng pagliligaw ni Satanas. Alhamdulillah. Actually, sa dulo ng libro na ito, nandito na yung kumbaga yung ilan sa mga subject na napapaloob dun sa demonology. Yung demonology, ito na yung tinatag na occult o yung karunungang itim. Mga pangkukulam, yung pinagkakabalahan ni Sam. Andito actually sa dulo ng libro na to. Kasi lahat ng yun, kumbaga bahagi ng panliligaw ni Satanas sa mga tao na ginagawa nilang abala yung kanilang mga sarili dito. Actually, mayroong Facebook group. Member ako nun yung tungkol sa occultism. Dinadalaw ko lagi yung na yun, yung grupo na yun. Yung tuwing nang napupunta ako doon sa group na yun, sa banal na parang naluluhan na lang ako sa mga pinaggagawa nila doon na habang ginagawa nila yun, sigurado ko tinatawanan lang sila ni Satanas. Tinatawanan sila ni Satanas. Doon ko nakikita yung yung mga binabanggit ko sa inyo. Kaya ako sumama sa group na yun kasi gusto ko talaga makita ano ba yung mga paniniwala ng mga tao sa mga karunungang itim. Kasi nga nakakatawa na yung ibang mga talagang inimbento lang nila Tapos doon ko nakita yung mga sinasabi ko sa inyo, yung mga satanista, pinipintasan nila yung paniniwala sa paraiso. Na wala raw kwenta sa paraiso. Sa paraiso daw, puro ulap lang. Sa paraiso, puro pagsamba. Ang tunay na kaligayahan daw nandun sa impyerno. Kasi nandun ang lahat ng kaligayahan. Dahil boss nila si Satanas. At si Satanas, siya daw ang totoong bida. Kasi ang hangad ni Satanas ay mapabuti ang kalagayan ng tao. At mapalaya ang mga tao mula sa pang-aapi ng Diyos, waliyadu billah. Sinong nakaisip niyan? Di Satanas lang din na itinuro sa kanila, waliyadu billah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.